Kilala ang lugar sa napakalamig at napakalinis na kailugan. Dinarayo ito ng mga turista at ang lugar na to ay dati itong minahan. Nakikita ninyo mga buildings, infrastruktura dati nung itong minahan ay nag-ooperate pa. Lugar sa Zambales na noon ko pa gustong puntahan pero nagdadalawang isip kung kakayanin nga ba ng caravan natin ang mahihirap na daan. Hindi man posible, pero gagawa natin yan ng paraan. Kay PH to the rescue! Let's go! Ang laman ng episode natin ngayon, camping at adventure sa Coto Mines na matatagpuan sa Masinloc, Zambales. Yeah, I'm boy first time out under the sky first time. Isa akong panda. Simulan natin ang kwento sa Camp Sitio Tangal. Bro, napakaganda ng sunset oh. We're back. Camp Sitio Tangal, let's go. Pero kararating na natin Camp Sitio Tangal. Babalik tayong iba, kakain tayong masarap. And welcome back to another episode. Ngayong gabi kasama ang Camp Sitio Tangal family, pupunta muna kami sa bahay ng Iba. Dito pa rin yan sa Zambales. Ang Iba Zambales ay kasunod na bayan ng Palawig. Big Tommy Unlimited Grill, let's go! Isa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo ay para maisakatuparan ang hiling ng isang first-timer na nagse-celebrate ng birthday ngayon. Hi ma'am! Hello po. Ito si Charles Torres, ang asawa ng birthday celebrant. At agad-agad ko na rin binati ang kanyang asawa na si Jaisel ng happy birthday. Kayo yung birthday celebrant. Happy birthday po. Happy birthday mo. At ang Big Tommy Unlimited Grill ang hanap buhay ng mag-asawa. Matagal na silang sumusuporta sa atin, 70k subscribers pa lang tayo. Ang tagal na nun. Samgipsala na merong mix ng pagkain Pinoy. Kaya hindi na pinalagpas ng mga gutom namin tiyan ng mga hinanda nila masasarap na pagkain para sa amin. Wow, ang sarap na niluluto ng asawa ko ah. Legit na masasarap ang mga pagkain. Approve na approve kay Uncle Sam at kay Bro K. Buong Camp Sitio Tangal family, busog at masaya. Pina-experience din nila sa akin ang i-drive ang kanilang bagong traktora. Ako daw kasi si Boy first time, kaya kailangan ko daw ito ma-experience. Anong pakiramdam na first time si Boy first time? Very very life-changing experience. Feeling ko farmer na ako ngayon. Masok, kailangan ng pag-camping, di ba? 1.1. Oh, stop daw sa FJ. Salamat bro ah. Tsaka kay ma'am, happy birthday po. Maraming salamat. Lumipas sa magdamag at kinabukasan, maganda ang panahon. Tapos namin yan kagabi, kaya nag-sharing kami. Sitio Tangal. Alis pa lang. Alis pa lang kami. Ang isa rin Kuya Boy P, tawagan daw kita eh. I miss you bro. Oo. Mountain Johnny, let's go! Tambay at kamustahan muna sa mga kaibigan dito sa tabi ng dagat. Ngayong araw, pupunta tayo ng Coto Mines. Pag ikaw nadampian sa balat yan, didikit yan sa'yo. Ay, binata mo! O, hayaan mo lang siya mabuhay ng matiwasay. Delivery! Table and chairs delivery! Ito yung racket natin kapag wala tayong biyahe. Catering. CST Catering and Services. May sasama kami kumain dito bago tayo punta ng Coto Mines. Kasama ang CST family, syempre. Kung kagabi puro karne, ngayong araw, seafood naman. Uncle Sam, itong kakainin mong isda ay dyan yan hinuli. Saan? Yan, sa karagatan na yan. Okay, ito sa harapan. Okay. Yun lang. Wow. Ito naman ay sa palengke. Tapos ito hindi ko rin alam kung saan to. Saka ito po, pinulot lang po natin kanina yan. Napakasarap. Dahil dyan, Uncle, ikaw ang mag-lead ng prayer. Thank you Lord sa grasyang binigay niyo po sa amin. Sana po bigyan niyo kami ng safe passage sa next journey namin. Bless niyo po lahat para magkaroon kami ng aming mga kaligayahan. Maraming salamat po. Amen. Amen.
Oras na para maganda para sa ating susunod na destinasyon. Iwan mo natin si Watod pansamantala dito sa CST, dito sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil ngayong araw ay pupunta na tayo ng Cotto Mines. Itutuloy na natin yung naudot natin na Cotto Mines. Pero makikisakay lang tayo sa mga sasakyan ng mga kaibigan natin. Kasi nga kapag dinala natin si Watod doon, sigurado yung mawawarak ilalim na to doon kasi mababa si Watod. So makikisakay muna tayo. Kay PH to the rescue! Lahat ng gamit natin, ililipat natin sa kanya. Need service on the go? Become PH is the way to go. May hanging moment pa eh. Para mabuo yung phrase eh. Lahat ng mga pagkain dito, dali na rin natin para apusawa tayo sa kakainin natin. May dala kang power station? Kami generator naman tayo doon. Kahamok nila tayo, baka sakali meron tayong mapagtalian. No? Sasama ba o hindi? Ito si Sir Neil, manager ng CST. Sasama na. Ang sarili ay napakahalaga. Kung wala ang sarili, wala ang trabaho. Kaya dapat magpahinga. Halika na sa Cotto Mines. Madalas talaga namin kasama si Sir Neil sa bawat side trips na ginagawa namin kapag kami ay nasa CST. Marami lang talagang bookings ngayon, kaya nagdadalawang isip pa siya. Kahapon, may imbitasyon po kami. Nahiya po kami. Dumaan po kami rito sa Camp Sitio Tangal. Nakita po namin si Sir Neil, siya po yung nag-imbita. Ngayon, iniimbita namin siya mag-Cotto Mines. Isang gabi lang. Hindi po kami ata mapagbibigyan. Nakakadurog ng puso. Anong masisay niyo po mga subscriber? Comment down below. Cotto Mines, here we go! Tutubukin muna natin ang bayan ng Masinloc. Kailangan muna natin magpa-register. Alright, dito ulit tayo ngayon sa Municipal Tourism ng Masinloc. Matutuloy na ang ating biyahe papuntang Cotto Mines. At dito sa mapa ng Masinloc, Zambales, makikita nyo lahat ng mga destinasyon na pwede nyo puntahan. Isang bayan pa lang to. So ibig sabihin, bawat bayan ng Zambales, marami talagang pwedeng i-offer. Kasi na dyan ang Binabayani Festival. Magkano po ang stay po na 2 nights sa... 3 days, 2 nights po, Opo. 260. Bale, 100 po kasi per night and then 60 pesos po yung environmental fee. Bale, yung environmental fee, one-time payment lang po siya. Unlike yung per night po ng 100 pesos. Yun. Yes na. Salamat po. So 60 pesos po yung Shout out po kay ma'am. First timer yan. Mamamalengke lang tayo. Dadagdagan na namin yung mga napakadami namin mga pagkain. yes, let's eat it all! At dadagdagan pa namin. Tapos, rekta na tayo pumunta ang Cotto Mines. Tama, kasi hindi naubos dahil yung Sitio Tangal. Galante sila sa pagkain. Maraming salamat po Camp Sitio Tangal. Pag-gas up lang kami, pupunta na tayo ng Cotto Mines. Time check tayo, 2:45. Bro, first time ko kasi pupunta doon. Wala akong idea kung ilang oras ang biyahe natin hanggang sa marinig natin yung Cotto Mines. Siguro probably 3 hours. 24 kilometers lang siya. Dahil off-road at maliit ang gulong natin, damang-dama natin ang lubak. First checkpoint? Yes. Yun. No permit, no entry. Sa school, no ID. Oh, entry. In Tagalog, walang ID, walang pasok. Yay! Ngayon na natin malalaman kung gaano nga ba talaga kahirap ang daan papuntang Cotto Mines. Ang sabi sa atin, 24 kilometers tayo na rough road. Dito pa lang sa simula, medyo basic pa lang naman ito. Pero hindi nga kami pwede magmabilis dahil nga maliit ang ating gulong. Kung mga malalaki mga sasakyan to, kakayanin to. Pero sabi nila, habang papalapit daw tayo is patalim daw, parang gano'n, palala ng palala yung mga bato. So titignan natin, yan ang dapat yung abangan sa next episode. Hindi, joke lang. Kaya tayo hindi nagdala nung camper van natin kasi nga syempre yung mga kaibigan natin pabalik-balik dito. Ngayon sinasabi nila sa akin kung ano yung kondisyon nung kalsada. Syempre ako natatakot, pero ngayon matatansya natin ngayon kung
kakayanin ba talaga ni Watod kapag siya ang dinala ko dito para next time kung pwede siyang dalhin at sa tingin natin kaya, edi babalik tayo dito na dala natin yung ating camper van. Tutok na tutok ka. Seryoso ka. Serado ka? Sama ako sa taas? At kahit nasa bungad pa lang, iramdam na namin ang baku-bakong daan. Di ba trip mo? Nag-decide kami na umakit kami sa taas ng K-Truck. O dito ka. Bak kumakagat-kagat ka pa ng labi. Tumutunog pa yung buto mo. Ako naman. Ako naman. Aray ko. Okay, game. Game. Let's go. Kanina, sobrang lubak, di ba? Pero sa part na to, sementado. Tumalog-alog ka. Sementado na to. Si Broing, di ba yung tinatakbo natin? Di ba nag-video siya doon? Umaandar tayo, habol siya ng habol sa likuran. Naiwan siya. Hindi humihinto sa engine. hanggang ngayon nagdadrive siya. Okay, tuloy tayo. Hindi pa tayo nakakalayo. Pero feeling ko kaya ni Watod sa hanggang area na to. Tignan natin mamaya. Alalaman. Isa akong panda. Pagkatapos na maikling sementong daan, rough road ulit. Patikim lang yung semento. Grabe yung motor ni Kuya. Parang Decepticon. Let's go! Papunta ng Cotto Mines, marami pa pala tayong mga barangay na dadaanan. Barangay Ubat. Wala, naiwan sila. Sarap! Nagsimula na rin ang mga rough roads na nag-iipon ng tubig. Hanggang sa nagsimula na magpakita ang malinis na kailugan ng kadugtong ng Cotto Mines. Nagsisimula pa lang tayo. Malayong malayo pa. Ay, napakaganda ng ilog. Napansin ko yung mga bato-bato na magkakasunod-sunod. Ano siya, man-made siya eh. Parang ginawa ng mga lokal na kumuha ng bato sa kailugan, tapos hinakot dito, tapos kung saan dati yung medyo sira-sirang daan, pinagpatong-patong yung mga, pinagsunod-sunod ba yung mga bato? Kaya mayroong mga parte ng kalsada dito na puro bato talaga. Halatang gawa ng tao para maayos lang yung kalsada. Sakit na likod ko. Mayroon din palang isa ditong bios na matindi rin yung pinagdadaanan sa buhay. Laban lang. Mababa yan kaysa kay Watod. Same lang yan. Yun lang. Grabe yung ganda ng lugar. Dito pa lang, napakaganda na. Ay, mga kailugan oh, kulay azul na agad. Sa tabi ng daan, meron kayong maliliit ng mga talon na masisilayan. Mga bakal na tulay na tatawiran. Grabe yung biyahe namin. Ibang klase. Sakit sa katawan. Pero maganda. Uy! Okay, 5 kilometers na lang. Cotto Mines na. Hindi biro ang papunta dito. Kung yung mga sasakyan nyo ay mapababa, talagang sobrang ano talaga ng kalsada. Sobrang sketchy ba? Kanina may mga nakasabayan kami ng mga naka-Montero, may mga Toyota Vios. Talagang hirap na hirap. Nagkataon lang talaga na yung sasakyan natin na mga minivans ito, tapos ito K-Truck naka-lift, kaya kayang-kaya talaga na daanan. Hanggang sa video mo, Mal! Hanggang sa go, go, go! Woo! Go, 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 go! Grabe! Ay, ang sarap tingnan! Okay, ito na yung pangalawa natin na checkpoint. Siyempre, i-check ulit yung mga papel natin. Tapos, yung pangatlo, sigurado ako pag papasok na tayo mismo ng Cotto Mines. Isang checkpoint na lang at papasukin na natin ang Cotto Mines. Akala ko dinaanan natin kanina na mga bundukan at nakikita natin yung mga kailugan. Akala ko, kadugtong na mismo na malapit na tayo sa Cotto Mines. Yung mga ibang barangay pa tayong malalagpasan. Pero less 5 kilometers na lang, parating na natin yung Cotto Mines. Parang dito na yun ah.
Kasi parang Dubai may nakikita na ako ano dun. Parang mga old buildings. Siguro yun na yung mismong koto, yung minahan, no? Oo, abutanaw na natin ang mga abandonadong mga infrastruktura ng minahan. Napakalino ng tubig. Third checkpoint. Kaya malapit na kami. Lapis na ma'am. Kaya pa? Bakit? Uy, hindi na po gagawin daan dito. Pakiusap po ako. Sa government. Please, pakigawa po ng daan. Okay. We are now entering Koto. Pakiramdam dito, ang sarap. Yung mga nakikita ninyong mga buildings, yung mga infrastruktura dati nung itong minahan ay nag-ooperate pa. Isa siguro yun. Daming slide na yun, no? Mga lumang bahay. Grabe no, mga sobrang old school na mga ano. Feeling ko mga pabahay ito dati ng mga minero dito. No? Public market na lang, kakaiba. Tama nga tayo sa hula natin sa mga bahay na pare-pareho dito nakita natin. Mga bahay na gawa sa tabla. Pare-pareho yung mga kulay, oh. Iisang hugis, iisa ang kulay. Pabahay nga ito ng korporasyon noon para sa mga minero. Isang malaking komunidad dito na nagbibina. Ganda, no? Diba? Oh, gawa sa mga tabla, man. Ang Koto Mines ay matatagpuan dito sa Masinloc, Zambales. Pangunahing kilala sa kasaysayan nitong bilang isang minahan ng chromite. Natuklasan ito noong 1925 at nagsimula ang produksyon nito noong 1932 at nagpatuloy hanggang 2006. At alam niyo ba kung sino nagpapatakbo ng minahan na ito? Walang iba kundi ang Benguet Corporation. Halos hindi na aktibo ang minahan ngayon. Ang lugar, sinasakop na ulit ng kalikasan. Uy, grabe. Sobrang challenge. Dito pa lang. Masasabi ko lang hindi kakayanin ng camper van natin to. Oh my goodness. Ibang klase yung adventure papuntang Koto Mines, mga first timers. Ibang klase. Mamaya magta-time check tayo kung ilang oras nating binahe itong 24 kilometers na to. Tibay ng sasakyan ni K-Camp. Feeling ko ito na yun. Yes. Oh my God. Dito na tayo. Apat na checkpoint. Apat. Uy, walang katao-tao. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po sa gwapong driver namin. Okay, time check tayo mga first timers. Alas 3 tayo ng hapon, nagsimulang pumasok dito. 5:15. So 2 oras at 15 minutes namin tinakbo ang 24 kilometers. Agad naman kami nakahanap ng spot kung saan kami magka-camping. 3 araw at 2 gabi tayo dito. Bugbog. Hey! Koto Mines na tayo mga first timers! Yeah! Naubos yung lakas ko. Baba na. Sakit ang katawan namin. Maraming salamat bro kay Cam sa pa-experience. Unforgettable experience ng biyahe papunta dito sa Koto Mines. Si Sir Nel ba to? At alam namin susunod si Sir Neil. Kaya kunwari na surprise kami. Yung surprise na kunwari galing siya ng abroad na bigla na lang umuwi ng Pilipinas. Tapos sobrang tuwa ng inaanak niya dahil merong Toblerone. Tapos yung pamangkin niya lalaki nagtampo dahil wala siyang pasalubong na Barbie doll. Mainit naman ang pagsalubong sa kanya ng mga kamag-anak niya kahit na mayroong tampo. Si Sir Neil! Dahil napakaraming Pasko ang lumipas na minsan ay hindi siya nagpadala ng balikbayan box. Siya ako sa inyo eh. Storytelling 101. Hindi ko na kayo pag-aantayin sa pag-set up ng tent kasi paulit-ulit lang naman yan. Unan, kumot. Kahit naramdam pa rin ang pagod, take over agad ang reyna ng kusina. Papaitan para ngayong gabi. Aka na yung mga papakuluan, man. Ah, papaitan ito. Oo, papaitan.
At dahil medyo matagal nga lutuin ang papaitan, tulong-tulong na ang lahat. Meron pa oh. Dami pa. Special edition ng ating segment. Ngayon lang ulit nagbabalik. Ako ang nagluto. Ako ang sumarap. First time kong lulutuin. Tawag dito? Papaitan. Papaitan. Una, syempre sisindihan mo yung kulan. Dapat, nangangamoy-ngamoy yung mga sunog mong balahibo. Olive oil. Ano tayo ngayon nakaluwag-luwag. Luya. Napakadali lang naman lutuin ang papaitan. Kailangan mo lang ng bawang, sibuyas, luya. Oy, masarap i-ground to. Ay, nako. O, di ba? Gigisa mo muna yung mga hiniwa-hiwang laman loob. Lalagyan mo rin ng paminta, patis. Pagkatapos na pag-isa, lalagay mo na ngayon ng tubig. At palalambutin mo ng sobrang tagal at umaabot ito ng mahabang oras. Magandang umaga, yung papaitan ubos na. Masarap ang tulog ng lahat. Dala ng napakasarap sa tenga na tunog ng kalikasan. Ako ang pinakamaagang nagising sa lahat. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na namnamin ang kalikasan. Isang mainit na kape. Bro, maraming salamat bro ha. At hindi ko pa rin maiwasan na bumalik sa higaan. Kahit naramdamang pagod, masarap pa rin sa pakiramdam na niyayakap ka ng kalikasan. Sarap na tulog ko. Pwede ko pa matulog. Morning, Uncle. Hi. Morning. Kumusta ang tulog? It was good. Napakabango naman ang binigay sa atin na kape ng ating kaibigan na si Bro Inc. Isa sa mga hanap buhay nila ang pagtitinda ng kape na naka-camper van. Every time na nagka-camping tayo, meron tayo palaging kape. So, nagtitimpla tayo ng kape natin. Pero hindi mo maalis kay Bro Inc. na maggagawa din siya ng sarili niyang kape at i-offer niya sa mga kasama niya. Bro Inc. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagiging mabuting kaibigan sa amin lahat. Good morning mula dito sa Cotton Mines. Morning! Good morning. Ay, masarap naman dito sa First time ba? first time. Hindi, fourth time mo na, fifth time mo na to dito eh. Tingin ako, may papaitan. Ako nga bro, nagulit nga ako bro, dinuguan yung amoy ng hininga ko. Hindi ko alam, last week pa yon. Gawan ko lang ng pang hot compress si Prisha. At merong dalaw kulang-kulang siya sa mga pangangailangan niya bilang isang babae. Hot compress. Marami kaming lulutuin ngayong araw. Pero dahil nga si Prisha ay meron na naman siyang dalaw, kami ngayon ang mag-aasikaso ng mga kakainin namin. Pero since nga na meron siyang nararamdaman, mga kanya-kanya kaming designation. Pero syempre, kabisado ko na yung monthly na dinadanas ni Prisha. Kapag ganyan, kahit gustuin ba niyang magluto, hindi siya makapagluto. Kaya kami ang magluluto. Napakaliit na bag na pag binuksan mo ay napakalaking lamesa. Napakaganda ng view natin. Di ba? Mamaya, tayo doon bro? Lakad-lakad tayo doon sa ilog. At ang cook namin ngayon ay si Uncle Sam. Magandang umaga po, first timer. Ang ating breakfast po ay bacon. Nandito na si Uncle. Wala siyang YouTube channel.
Na-enjoy naman namin yung camping, pero masasabi kong mas enjoy ni Uncle ang pagka-camping kasi wala siyang camera eh. Mas nananamnam niya. True. Kailangan namin kumuha ng ng gasolina muna sa labas. Dala natin si Neo. Bro, kay power station, ano yun? Ano yun? Kaluma. Ito bago. Bagong luma. O, generator, di gasolina yung dala namin ngayon. Ang purpose niyan, para i-charge yung mga power station na hindi kaya mabuhay nang walang kuryente. Power. O, kasama natin si Sir Neil na mahihayin sa camera. Si Sir Neil! So, alam ko busy si Sir Neil eh. Pero thank you kasi napagbigyan niya tayong makasama natin siya mag-overnight dito sa Kamsityo Tangal ba rin sinasabi ko? Sa ano to? Koto Mines. Hey. Sobrang stable ng na to, bro. Genset na to. Ha? Sobrang stable. Alin? Ito, no. Wala kaming hawakan dito sa likuran. Pero pag hinawakan mo yung generator, mayroon kang ano ba? Oo ka? Oo. Wala, yung mga power station natin. Ito ang taga-salba. Ito ang bumubuhay sa mga power stations natin. Pa-charge na natin yung mga blow-in sa mga eco-flow nyo. Ang pangalan nito ay si Mio. Mio? Si Mio. Mio? Oh. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tunog Mio eh. Tara. Ano nga ba pinapabili sa akin ni Prisha? Diaper, pang magdamagan. Ay, gas ba dito? Ang tanong. Opo. Para sarado yata, wait lang. Meron po kayong tingnan gasolina po dito? Bro, ilang gasolina ang kailangan natin? Sabi nila 4 na liter daw to. 4 na litro eh. 3 litro lang yung napakarga natin, pero pwede na yun. Hindi pa naman ubos lahat ng mga power stations namin, pero dahil nga 3 days 2 nights tayo dito, eh mas maganda na yung makakasigurado tayo. Napakahirap ang daan, no? Mio, ito yung pinaka-challenge na daan. Sir Neil, all good ka na dyan? Hey! Hi kayo sa vlog. Hello Guys. to my guys. Bagong tropa namin. Bagong tropa natin. May kaibigan na si Enrile, yung Bluetti kong luma. Yun, nagsalba. EcoFlow, Bluetti. Ano yun? Power box lang sa kalam. Isang kahon ng kapangyarihan. Power box. Magka-charge ka kasi ng mga power station like yung mga commercial. Ano yan? Takes hour. Siguro pinakamabilis. 1 hour. Pero ito, lalaklak lang siya ng gasolina. Ready to go na. Lasing ko pala na sumiyo, no? Oo, mares ang mayari. Paano kapag naubusan ka ng gasolina at wala ka mabibili ng gasolina? Mas na mahaba. Sumipsip, sasakyan ng iba. Oy, maganda na yung pakiramdam niya. Mishi Mikmik, wala akong katandem dito oh. O dahil turon nga ang lulutuin ngayon ni Pres atin. O Uncle, banat mo yung joke mo. Ano ang pagkain na dapat kainin ng mabilis? Ano? Turon. Bakit? Turon, 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 turon. Tara na, magluto na tayo. Bago tayo lumublog sa napakalamig at napakalinis na kailugan ng Koto Mines. Ay, ang buhay sa diningding na gulay. Welcome to Koto Mines. First timer tayo dito. Mapayapa dahil weekend. Saan yung talunan na mataas? Okay, let's go. Napakalamig ng tubig. Punta tayo sa kabila. Yung sikat na tinatalunan ng mga turista dito. First time. D-A-Y. Ayan. Kaibigan mo yun si Boy first time. Meron tayong mga bagong first timers dito sa Koto Mines. Nadagdagan na naman ang ating komunidad. alam mo yung mga Maliban sa pwedeng pagkampingan ng Koto Mines, masarap din ito liguan. Kaya pinunta natin ang spot dito na kung saan ito talaga ang pinaka-highlight ng Koto Mines. Oh, David Hasselhoff, let's go. Sige na, kunwari Baywatch. Tatakbo ka. Some people live in the darkness. Okay, sige, naka-life vest na tayo. Tatalon tayo doon sa mga tinatalunan ng mga pumupunta dito. Tapos kanina, bro, nasagot na yung impormasyon tungkol sa ilog ng Masinloc. Ito, yun pala. Kaya pala minsan kapag umuulan, tumataas ng sobra dito yung kailugan. Kasi nga,
nanggagaling pala sa dalawang lugar yung pinanggagalingan ng tubig dito, Zambales at Tarlac. Tapos naka letter Y yun, tapos nagiging isa. Kaya kapag lumalakas ang mga ulan at pagbagyo dito, bigla na lang tumataas ang Codo Mines. Interpretation. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Hindi man ganun kadali puntahan, pero sulit na sulit naman. Our minds. We could go crazy and leave it all behind. Isang lugar na pinagmamalaki ng Zambales na masasabi ko sa sarili ko na kahit pagdaan ko pa ulit ang hirap papunta dito, babalik at babalikan ko ito. Glorious, glorious. Hanggang sa muli natin pagkikita, Codo Mines. Next episode, dagat gaming naman tayo. Mula Palawig ay pupunta tayo ng Masinloc gamit ang pangka para bisitahin ang isang bahay na nakatirik sa gitna ng karagatan na dati ay dinadayo ng mga turista. Pero ngayon, abandonado na.